Mamaya. Good morning po. Ayan. Dito kami ngayon sa Senado. In support po sa ating Pangulong BBM na sana papasukin ng ICC. Papasukin ng ICC. Sana yung mga pulis. Hello po. Katulad ito ng panawagan namin. Kung ano dapat ang kamalian, kung ano dapat ang kasalanan, harapin nyo. Kung hindi yan totoo, harapin nyo. Walang pa ang mga ordinaryong Pilipino, handa makinig yan. Lahat. Pero kung ngayon pinagtataguan nyo ang batas, siyak yan, may kasalanan kayo dyan. So habang hindi nyo inaharap, habang hindi natin naibibigay yung hustisya doon sa mga bloody drug war, paulit-ulit ito lalabas at lalabas ang mga katulad namin mga Pilipino. Yes. Sir, may nagsasabi dito, viewers ko, Robin Padilla resign. Medyo, alam mo, yung saan ko sa Robin Padilla, alam natin na Sir. Ano mga kapo-vlogger. Yan. vlogger yan, sir. Vlogger na dating mo. Sir, Dami dalang bit-bit. Mga kapwa-vlogger. Mga BBM vlogger. Ano po nakalagay dyan? Attention ICC. So, sinisig ano? Okay. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Good morning. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa Senado. At andito po ang mga taga IBP. Yan, ano pong pangalan ng ano nyo po? Organization? IBP na po, Isang Bansa Pilipino. Ayan, pwede pong malaman bakit kayo nandito? Anong dahilan? Sino pwede ma-interview? Kay BBM. Okay. I-welcome ang ICC. I-welcome ang ICC. Okay. Ano pa po? Sige po. Ayun pala, oh, nakalagay pala doon. Ayun pala nakalagay, let ICC come in. Ayan. Bato resign. Ayan. Ha? Ha? Wala kang face mask? Face mask? Kilala. Ang mabusan na. Sarah, kumusta? Ba't ka na nandito? Papasukin ang ICC. Yan. Good morning po ulit sa mga aking mga subscribers, sa aking mga nanonood sa YouTube. So dito po tayo ngayon sa Senado, sa labas po ng Senado ngayon. At nandito po ang mga loyalista para po sa hilingin sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kung maaari ay papasukin ng ICC.
at maparusahan na ang mga dapat maparusahan po sa bloody war drugs po ng nakaraang rehimen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Po natin si Sir Winnie. Ayun ay nakita namin. Napakasimple lang naman din. Kung kahit ako, kukuha ko ng puncher, magkano, hindi na natin malalaman kung kailan yung binutasan. Kahit yung isang butas o kahit tayo ngayon ng papel, pwede natin palabasin yan na karang 4 na taon, 5 taon, o 10 taon. So, pero binutasan lang natin kanina. So, sabi ko nga, si Senator Bato talaga, sana hindi yan yung ginagamit lang kayo. Kasi nakakaya po kayo bilang isang senador. Wala po ba kayo? Wala po. Marami naman yung sa Kenneth Manini about po sa yung mga sakyan, kayaan natin na kasi ngayon ang sinano talaga, pinag-uusapan na yan. Ngayon, sa kondiman tayo, yung may pinaka message. Yeah. But, nakalan po naniniwala ako na ito lamang ay para isang propaganda para sirain ang ating mga tao. Napakadali lang naman. Matagal na ng issue yan, hindi pa dapat yan. Kahit sino sa Pilipinas gumawa na at yung sinasabi nila si Morales, wala ba kayo na lang? Sino may talang konting? ICC na makapasok dito. Bigyan niyo po ng hustisya yung mga pamilya namin na naging biktima ng KJK. Sana po tulungan niyo po kami. Pangulong Bongbong Marcos, malaki pa po rin ang tiwala namin sa inyo na matutulungan niyo rin po kami sa mga hinihingiling naming katarungan. Ako po si Maria Luisa. Isa rin po akong ay biktima ng aking pong asawa. Kaya po ako nandito para isang guni ko kay Bongbong Marcos. Pindutin mo lang, pindutin mo. Isang guni ko po sa ating presidente na bigyan ng papasukin po natin yung ICC para mabigyan ng katarungan ang aming nawala sa buhay. Na mabigyan ng hustisya. Bumibili lang po ng kape yung asawa ko nang siya'y ipinatay. Anong pangalan ng asawa nyo? Anong pangalan? Edward Valiente po. Saan lugar po kayo? Bagong Silang. Ay, bagong silang din. Opo. Ganun ba? Sige, tuloy. Tuloy po. Bumili lang po siya ng kape. Napagbintangan na. Kasi po, kasama po siya sa mga 15, kahit hindi po gumagamit. Napasama po siya. Kasi po, doon po sa aming lugar, may kota-kota po ang mga pulis. Kailangan maka 15 katao sila sa pagpatay. Ganun ba? Yun po, salamat po. Grabe ano? Oh, So, yung kuta ano, ba yan? Kuta? Kuta talaga? Yun po talaga doon. Oh. Ganun ba? O, sino pa? Sino pa? Ayan mga kababayan, na naririnig po ninyo yung ano, ito po yung mga biktima po, yung kanilang pong pamilya, biktima po ng bloody drug war ng rehimeng Duterte. At sila po ay naririto ngayon at sinasabi nga po nila na sila po kanilang pamilya ay biktima po ng
Grabe, so hindi siya gano'n yung malilitan ngayon. Pero dahil kasi sa yung card, mga salary. Ito po ang mga nagutin si Duterte. Nakausap ko si Admin Rich. Ngayon, parang sa amin, mas mahalaga, ang mga kababayan natin, biktima ng EJK na sumisigaw ng nataliman. Bakit sabi ko, sabi ko dati, pag kami napalitan ako ng masaya, sabi ko, using to my ear. Pero yung mga nababalitaan natin, kanina, pinakawak ng Tihay, 20 pesos, nakalaga ng Cebu. Sinama, so yata yung mga assets. May operation. Tapos siya yung in-operate. Dahil po, doon sa Pilipinas, meron po tax system. Yung mga grupo-grupo, ang achievement nila, paramihan ang nahuhuli. Diba? So yung mga dating addictus, pati yung mga galing na ng rehab, na nangyari, in-operate sila. Ginawa sila sacrificial lang. Ngayon, diba? Tapos na ang kulay politika. Pero hindi po maaalis sa puso natin ang pagiging loyalista, ang pagiging supporters. Tayo ang bumoto sa Pangulo noong May 9. Tama? Pinaninindigan natin ang ating boto. Dahil naniwala tayo sa rules-based justice system natin. Kaya, Mr. President, nakikiusap kami sa inyo. At syempre sa Senado, hindi porke kasama nyo si Bato de la Rosa, ipoprotektahan nyo. Huwag nyo nang harangin. Huwag nyo nang harangin, pakiusap. Baka mainis kami, kalimutan namin kayo sa 2025. Kalimutan namin kayo sa 2028. Taas ka na kamay rito yung mga nagsasabing gusto nilang buwagin na ang Senado. Sino gustong buwagin ang Senado na lagi na ng hadlang? Ayan. Ayan, abolish the Senate. Pero imposible. Because we have to do the constitutional amendments. Ano ho magagawa natin? Si Bato lang ang Anong magagawa natin? Linisin ang Senado. Tama. Okay, ibasura. Ibasura ang mga bato sa 2025. isa ako na ang bato. Alright, so if we cannot demolish the Senate, Chair na ngayon. Wala nang Bato. well, I suggest let's clean up the Senate. This coming 2025 and 2028. Ako, pag nalinis natin ang Senado, palagay ko po, wala nang bato. Chair na lang. Chair. Okay, so maraming salamat sa inyo mga kapatid. Love ko. Ang liwanag naman ng sinasabi. Panawagan namin sa Pinagala ng Senado na bigyan ng pansin ang panawagan na nagkakaisang no? Na ipapasukin po natin ang ICC na po ang dapat kami sa isang bansang Pilipino ang tanging ari namin bigyan na siya yung mga biktima yung panahon ni yung Duterte. Alam natin na maraming nasawing biktima na kaya kami kahit na ayaw sana namin pakailaman ito pero ito yung sabi ng karapatang pagtao. Kung ano man ang nararapat, ibigay na natin ngayon dito sa kanila. So ang naging laban ni Pangulong Duterte noon
sana hindi siya matakot ngayon. Panindigan niya na tama yung pinaglaban niya, harapin niya ang ICC. So sa panawagan namin sa mga senador na nandito, kami man sa isang bansa Pilipino, alam namin yung laban ng karapatang pantao. Hindi natin kailangan dito yung pagkakanya-kanya at pagkakampi-kampi. Kailangan lang natin dito magprotek na ng bawat isa at siguradad ng bawat isa, hindi na dapat maulit yung mga nakaraang patayan. Ito ay paninindigan ng mga ordinaryong Pilipino na wala na dapat maging biktima sa sabi na extrajudicial killing. So, ngayon pinapanawagan namin sa lahat ng mga leader ng Pilipinas. Paano na po para magkaisa, suportahan po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos. Panawagan namin kay Pangulong Marcos, papasukin na po natin ang ICC. Mahirap po na tinitingnan tayo ng international community na wala tayong pakialam sa pinaglalaban din ng mga maliliit na mga Pilipino. Kadalasan dahil dyan, nababahiran yung totoong politika na hindi dapat ang dapat sa politika. Tinitingnan kung ano yung kagaganda ng bayan. Kung ang kagaganda ng bayan ay magkaroon ng hustisya, magkaroon ng reparasyon yung mga biktima, ang kanilang pamilya, magkaroon ng daños perwisyo. Because nakita natin kung paano kanina yung interview, kung paano sila sinasalaysay nila kung ano mga nangyari sa kanila. Kami man, nadama namin kung gaano katotoo mga sinasabi ng mga biktima, ang mga anak nila, mga kapatid nila. Nakita namin kung halos maluhalo yung espasyo na yung matanda. Alam namin kung ano yung pakiramdam ng mga naiwan na pamilya. So, panawagan namin kay Pangulong Bongbong Marcos, panawagan namin sa Senado. Tingin nyo ang isang bansa Pilipino, ito ang magkakaisang Pilipino, ito ay panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. Panawagan po natin na ibalik yung sistema at demokrasya na dapat manatili ang hustisya sa sambayan ng Pilipino. Ang pananatili ng hustisya ay karapatan ng sino man, karapatan ng kahit sino, hindi po natin dapat pigilan yan. Kaya kung ang ICC ay siyang magbibigay ng pagkakataon para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng madugong laban para sa droga, kahit na anong ganda ng ginawa ng Pangulong Duterte noon, kung tayo ay may nadamay ng mga inosente at hindi pa natin nabibigyan ng hustisya, mananatili po ang hinanakit ng bayang Pilipinas. So habang hindi pa natutugunan, habang hindi pa nila nakukuha yung hustisya na yon, kami sa isang bansa Pilipino, ito pa lang ang unang simula ng aming panawagan. Lalabas kami ng paulit-ulit, isigaw namin sa sambayan ng Pilipino, panahon na po para ilabas ang warrant of arrest kay Duterte, nila Senator Bato at sa lahat ng kanyang kasabwat na panagutan na nila ang kanilang pagkakasala. So sa panawagan namin sa Senado, huwag niyo pong harangin, huwag niyo pong pigilan ang ICC na makapasok. Panawagan na ito. Panawagan po namin sa Senado. Ito po, kami po yung mga ordinary Pilipino, nandito ako sa likod ko ang isang bansa Pilipino. Kami yung mga totoong tao. Hindi po ito usaping na politika. Ito po ay panawagan ng mga nagkakaisang Pilipino na ngayon kinuha ang pansin namin, nilapitan kami ng mga nagkakaisang Pilipino din na sa pamamagitan namin na sana matugunan na ang hustisya ng matagal nang hinaing ng bayang Pilipinas. Yung paulit-ulit na pagkawatak-watak natin mga Pilipino dahil hindi pa natuldukan kung ano yung dapat na makamit ng mga to, yung mga nakamit ng biktima, nakamit ng pamilya ng mga biktima sa laban ng droga. So panawagan namin sa mga mahal na senador,
maparusahan na ang mga dapat maparusahan po sa bloody war drugs po ng nakaraang